Sa Pilipinas, hindi na bago ang paghagupit ng mga bagyo. Taon-taon, mahigit 20 ang tumatama sa ating bansa. Kasunod ng malalakas na ulan, ang pagtaas ng tubig at pag-apaw ng mga daanan nito. At sa bawat pagbaha, may kasamang banta na hindi agad nakikita, ang leptospirosis. Isang sakit na maaaring kumitil ng buhay kapag napabayaan. Dahil sa pagbabago ng klima o climate change, halos sunod-sunod na ang pagtama ng bagyo sa lalawigan ng Palawan. Ang mga lugar na hindi naman dati binabaha, ngayon ay lumulubog na sa pagdating ng malakas na ulan, kasama ang buhay at bahay ng ilan nating mga kababayan. Isa sa mga sumuong noon sa baha si Salvador Bersaval matapos ang pagtaas ng tubig noong buwan ng Pebrero sa barangay Bangkaw-Bangkaw, dulot ng 2 araw na tuloy-tuloy na pag-ulan. Dati, halos hindi ako naniniwala sa ganyan. Kasi sabi ko, ang dami naman daga dito, dapat tinalaban na ako, kako. Eh, pangatlong baha na yun na nangyari sa amin dito. Kasama ng ilang mga kapitbahay ay sumuong si Salvador sa baha upang ilikas ang ilang mga gamit. Siguro mga 3 araw, naggawa kami ng bahay dyan na malaki. Tapos mga pagkahapon, parang nilalagnat ako. Pagka umaga, magaling na naman ako. Trabaho naman kami. Tanghali, parang nilalagnat na naman ako ba? Hanggang sa hindi ako makakain. Puro lang ako inom ng tubig. Yun na nararamdaman ko doon. Tapos, mga pang isang linggo na, hindi na ako makatayo. Yung mga joint ko, parang talaga. Nagdalawang linggo pa ako dito na nakahiga sa duyan. Tapos pakiramdam ko parang mainit na yung buong katawan ko na parang sisilaban. Na gusto ko mag-inom lang ng tubig. Saka na isinugod si Salvador sa ospital kung saan nanatili ito ng 15 araw. Umabot pa sa punto na nawalan ito ng malay ng ilang araw. Liban dito, namagari ng ilang parte ng katawan nito at nakaranas ng pagkasilaw sa liwanag. Parang wala na akong pag-asa noon. Kasi yung mga kasabay ko doon, lahat ng 3 doon. Kinabukasan patay. Merong pang 2 araw patay. Isa si Salvador sa 3 kaso ng leptospirosis na nai-report sa Bangkaw-Bangkaw, kung saan ang mga kasong ito ay bago pa lamang naitala sa barangay matapos ang pagbaha. Nung nilikas na namin sila, nandito na sa barangay hall yung iba, so binigyan na namin sila ng gamot. Yung nandito sa barangay hall, patake na namin ng gamot. Yung naiwan doon na bumalik at hindi sumama sa amin, pumunta sa ibang bahay, doon sila nag-evacuate. So yun yung yung tinamaan ng leptospirosis kasi hindi nakapag-take ng gamot. Ayon sa datos ng Department of Health, nangunguna ang lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa sa may pinakamataas na kaso ng reported case ng leptospirosis sa rehiyon ng Mimaropa. Pangatlo ang barangay Bangkaw-Bangkaw kung saan nakatira si Salvador sa barangay sa lungsod na may pinakamataas na kaso ng leptospirosis na naitala ngayong taon. Pinakamataas na kaso ay dulot ng pagbaha na sinundan ng mga aktibidad na may kinalaman sa agrikultura. Ayon sa City Health Office, ngayon lamang naitala ang pagtaas ng kaso kung ikukumpara noong 2024 sa lungsod kung saan 4 ang naitalang nasawi dahil sa leptospirosis. So, kasi ang leptospirosis, hindi lang siya sa water, pwede rin sa soil nakakuha. Lalo yung soil, kung mabasa siya, yun, pwede siya mai-transfer na sa iba. May mga activities na pwedeng maging risk sa mga sa baha. Tulad ng mga nililigo sa baha, o nililigo sa ulan, yung mga naliligo kung saan, na nababasa sila, hindi nila alam, mga dinaanan ng mga infected na hayop, kasi minsan hindi lang naman din sa daga nang gagaling. Minsan, kung ang daga naka-infect ng ibang hayop, pwedeng yung hayop yun, sila yung magdala. Hindi nga, poor sanitation din sa paligid. Kapansin-pansin din na mas tumaas lamang ang kamalayan ng mga residente sa sakit matapos lamang maranasan ang malawakang pagbaha. Ngunit liban dito, paliwanag ng mga eksperto na maaari rin makuha ang leptospirosis maging sa mga pagkain o inumin. Na lagyan ng ihi ng daga, tapos kinain nila ng hindi na hugasan, tapos yun, pwede silang makakuha din nun. Kasi eating and drinking food na may contaminated ng urine ng isang infected na hayop is risk din para makakuha ka ng leptospirosis. Gaya na lamang ni Nigel Tamparong, isang estudyante mula sa bayan ng Nara. Hindi man siya nakaranas na sumuong sa baha,
ay nakaramdam pa rin ito ng mga sintomas na hinihinala nilang leptospirosis. One day napansin ko parang may mga symptoms ako na hindi ko naman pina-find unusual pero not normal lang eh. Find out ko na lang one day yung mga symptoms ako sa kamay ko. Tapos napansin ng mother ko na nagkaroon ako dito sa shoulders ko, likod ko, arms, and then mas napansin niya sa mukha ko ng parang makapal po na parang swelling. Tingin niya ay maaaring galing ito sa mga dagang dumadaan sa dati nilang inuupahang boarding house na maaaring mula pa sa iba't ibang lugar. Possibly ay sa mga damit ko po. Because usually, yung mga lugar na pinupuntahan nila, ay dinadaanan din yung aking closet. Kasi regularly, hindi exactly from floor to ceiling yung walls. May konting opening siya sa ceiling. So, yung space na yun, tinatakbuhan ng mga daga. Napansin nito na lumabas ang sintomas ng hinihinalang leptospirosis habang umiinom ito ng antibiotic kasunod ng pagkakaturok ng anti-rabies matapos makagat ng alagang pusa. Hindi na ito umabot pa sa pagpapa-ospital at bumuti ang lagay sa loob ng 1 linggo. My mother heard advice from another doctor that because I was taking antibiotics, I was already doing fine with my symptoms. Sa datos ng DOH, pangatlo ang NARA sa may pinakamataas na reported case ng leptospirosis na naitala sa lalawigan ng Palawan. Umabot ito sa 10 hanggang 1 ang binawian ng buhay. Nangunguna naman ang bayan ng Rojas na may 52 na iulat na kaso at 1 namatay. Kasunod ng Puerto Princesa na may 44 na kaso at 4 na nasawi. Paliwanag ng munisipyo, ang mga kasong naitala mula sa Rojas ay suspected pa lamang at nakikitaan pa lang ng mga sintomas. Tinitignan na posibleng nakuha ang sakit mula sa mga lugar na matubig na may presensya ng daga o basaka. Basta nagpumunta na sabi na lublob ako sa baha, pwede makahingi. Alam namin yung awareness sila talaga. Sa pananaw ng Sangguniang Panlalawigan, bago pa lamang nakikita ang leptospirosis bilang isa sa mga top health concerns sa lalawigan matapos makita ang pagtaas ng kaso nito ngayong taon. Ang mga datos ngayon na nakakalap ay nagiging daan na para sa mga mambabatas at ahensya na mas mapag-usapan ng leptospirosis at mabigyan ng nararapat na pondo. Ayon kay Board Member Ryan Maminta, nakapaloob na ngayon ang leptospirosis sa direksyon ng pamahalaang panlalawigan kaugnay sa kalusugan. Na-appreciate namin yung data after the fact ng mga pangyayari. Nagiging top concern na siya ngayon sa mga usapan kasi may previous appreciation na kami na marami na palang cases na ganito sa Palawan. Isa pa sa mga kinakailangang pagtuunan ng pansin ay ang pagpapalawig ng impormasyon para pataasin ang kaalaman ng mga Palawenyo patungkol sa sakit na ito. May ilang mga pasyente ang hindi naaagapan ng maaga na humahantong naman sa mga komplikasyon o kamatayan. Kasi karamihan ng pasyente ng leptospirosis is nakakita sa ospital na. Yung risk mo na lumala siya kasi mabilis yung progression ng leptospirosis. And yung progression niya, ang tina-target niya usually is the kidney and si liver. Isa sa tinitiyak ngayon ng City Health Office ay ang paghanda ng prophylaxis tuwing panahon ng bagyo o may pagbaha, kung saan may nakaantabay na supply para sa mga nasa evacuation center. Bagamat malaki ang nasasakupan ng lungsod, ay tinitiyak nito ang pagsasagawa ng emergency purchase. Ang DOH ay naglabas din ng gamot kung ano yung dapat na inumin na prophylaxis or post-exposure prophylaxis. So yung mga yon, yung gamot na yon ay iniinom siya kada exposure mo. Hindi siya katulad ng iba, katulad ng bakuna na pag uminom ka nito, ligtas ka for a month or buong buhay mo, okay ka na. Ibig sabihin, prophylaxis, post-exposure, dapat every exposure mo is makakainom ka. Ang dinidingan namin dyan lagi, kahit sa mga hospital, ikaw ba ay may exposure sa baha? Na-expose ka ba sa tubig na pwedeng kontaminado ng ng daga o ng hayop na infected? At sunod doon, tingnan naman namin yung sintomas tulad ng lagnat, pananakit ng kalamnan, tapos panginginig o yung nag-chills ka,
Tapos masakit ang katawan, masakit ang ulo. Minsan may kasama ng pagtatae, tapos pamamantal ng katawan. Tapos karaniwan na mga medyo matindi-tindi na o papunta na ng severe, ang balat na nagkukulay dilaw na. Kasi ibig sabihin nun, pag nagkulay dilaw na yung katawan ng balat ng isang tao, may problema na din pati sa kanyang atay, sa liver niya. And yun, may kasama rin pamumulan ng mata. Hamon din sa pamunuan ng barangay na mailipat ang mga kababayan na patuloy pa ring naninirahan sa mga lugar na bahain. Bagamat may ilang mga pag-uusap na isinasagawa ang barangay, ay aminado itong nangangamba sa kaligtasan ng mga kababayan tuwing sumasama ang panahon. Every time na may masamang panahon o bagyo, yung worry talaga ho namin, o takot namin, maulit-ulit na malubog ulit sila sa baha, baka mayroon na naman nga magkaroon ng leptospirosis. Sa pananaw ng Sangguniang Panlalawigan, ang issue ng leptospirosis sa Palawan ay mariresolba sa pamamagitan ng joint effort mula provincial hanggang municipal level. May plano rin ng pamahalaang panlalawigan kung sakali na magkaroon ng outbreak mula sa mga sakit na dulot ng mga kalamidad gaya ng leptospirosis. Meron tayong DRRM for Health Ano na yun? Established na yun. Approved na yun noong nakaraang DRRMC meeting. At adopted na rin ng sanggunian yun as a matter of policy, yung DRRM for Health, na ito yung sasagot doon sa mga posibleng maging outbreaks na bunsod ng mga kalamidad. Katulad ng bagyo, katulad ng pagbaha, na kung saan yung pagkilos natin dyan ay may kaukulang pondo na manggagaling sa DRRM. Nakikita rin na kaakibat ng pagkontrol sa kaso ng leptospirosis sa basic sanitation sa mga komunidad. Binago rin ng sakit ang naging pananaw ni Salvador sa mga daga na nakikita sa paligid lalo na tuwing tumataas ang tubig baha. Parang naging normal sa amin, bakit din sa may kalsada may marami pong daga ng pagbaha na yun kahit nung unang baha pa. Kasi pati dyan sa may bubong may daga na. Yung sa bubong ng dito sa Bidiga, mayroon ng mga daga. Minsan nga yung mga bahay nila yan, inakit na rin ng mga daga. Matapos nitong pilitin ang sarili na gumaling sa ospital, ay inabot siya ng 7 buwan bago makabalik sa dati nitong katawan. Mas pinagtutuunan niya na rin ang kalinisan sa paligid at mas iniiwas na sa paglubog sa malalapong tubig. Mahirap kung kami sakit na ganyan. Okay na yung mga trangkaso na yan, kaya pa. Pero yung sa ganyang sitwasyon, sabi nga nila, traitor yung na yan, yung leptos na yan. Ganun talaga, muntik na eh. Hindi imposibleng matigil ang leptospirosis, pero ang laban na ito ay hindi lamang laban ng mga doktor at ospital, hindi lamang laban kontra daga. Ito ay laban ng tao, hayop at kapaligiran, isang ugnayan na hindi maaaring paghiwa-hiwalayin. Sa tuwing malinis ang ating paligid, sa tuwing maaga tayong nagpapatingin kapag may sintomas, sa tuwing may koordinasyon ng barangay, mga ahensya at bawat pamilya, mas humihina ang banta ng sakit. Ito ang tinatawag na One Health approach, isang pagtingin sa kalusugan na kumikilala na kapag napabayaan ang kalikasan, kasama nitong nasasaktan ang tao. At kapag pinangalagaan natin ang kapaligiran, buhay din ang ating iniligtas. Kung may sapat na pag-iwas, tamang kaalaman at sama-samang pagkilos tuwing may bagyo at pagbaha, maaaring wala nang susunod pang buhay na mailagay sa panganib dahil sa sakit na tulad ng leptospirosis. Ang kaligtasan ng bawat isa ay nakasalalay sa kalusugan ng lahat. Ako po si Mia Felipe, Palawan News.